organization knows how to value each one, mas magtatagal ang mga tao in that organization. So what will you want? Kanina pa natin pinag-uusapan yung self-awareness, yung unang-una, pangalawa, on how we relate with others, with the Johari window, and then this time, that love language at work. Because we want to be the vessel of that appreciation. Hindi pwede that the only time that you will feel appreciated and be the vessel of appreciation is during this type of inset. Tapos sa session ko lang. Tapos pagkatapos ulit mamayang hapon ay nakauwi na, okay na. Oh, laptop na ulit. Ay, finish ko naman. May pumasa naman. Labas mo na yung laptop. Okay? But this time, it is a blessing that nag-umpisa yung ating incense on this type of mood. Tama? The 5 languages of upward. Mabilis lang to. First is words of affirmation. What we need to do is to communicate the positive change that they create in your life and in your organization. This time, look at them. Okay, other people, look at the people in the words of affirmation. Ayan. Tingnan nyo sila. Anong yan? Nakita nyo na sila? Anong dapat ninyong gawin? Communicate the positive change that they create in your life and in your organization. Yun pala ang dapat ninyong gawin. So kayo, yung naka-flash dun sa screen, hindi para sa kanila, kung hindi para sa inyo. Kasi yun yung gagawin ninyo patungkol sa kanila. Kasi yun nga yung kanilang love language eh. Kahit anong love language ninyo, sabihin ninyo, uy, quality time, magsama-sama tayo, kakain tayo. Eh sila, words of affirmation, ay okay na sa akin, hindi na muna ako sasama. Ano mararamdaman ni quality time? Ay ayaw naman akong kasama. Eh ano ang gusto nila? Communicate the positive change that they create in your life. Ang gusto nila, sabihin mo lang na, uy, thank you, tinulungan mo ako sa ganitong bagay na padali yung trabaho ko. That is the time that you feel appreciated. Uy, mga puti na lang, sinapit mo yung tagal-tagal mo na yung pinapagawa din sa isang kasama, puti na lang yan nagawa. You feel appreciated, tama? Because you have community change that you have created in your organization. So, itong naka-flash na to ay para sa inyo. At kilalanin nyo sila. Kasi hindi nyo naman kailangan yun eh. Kahit na, uy, very good ka mo. Pero hindi ako makasama na. Okay lang sa'yo? Hindi, di ba? Kasi quality time ka. Hindi para sa iyo yan. Hindi kahit anong sabi nila na, uy, thank you mo kasi talaga napagbuhat talaga ng mga upuan yung mga estudyante mo, buti na lamang yung mga ano. Pero mama, doon sa project niya sa kapot, uy, wala ako ha. Sa you provided, help us to blank, blank, blank. You excel at blank, that help us to blank. These are the phrases na gusto nilang marinig. Uy, thank you. Buti na lang at ikaw ay. Gusto nila may kadugtong kung bakit ka nagti-thank you. Tama? Yes. Kailangan identify nung nagti-thank you kung bakit sila thankful. Kasi kung general, parang hindi bukas sa puso, matapos lang. Tama, ma'am? Sige, coming from you. May hugot kayo eh. Parang galing kayo sa mundo. Ay, hindi mo nati-thank you sa inyo? Okay naman. But how do you feel revealing this? Hearing this? Here po, and it's kind of ngayon ng mga superiors. Ano yung para sa amin na para maging more? Thank you for this. Yan, thank you din po. That's why it's very important that you group together. Pansinin niyo po, yung kanina magkakasama, akala ninyo magkakadikit po kayo. Ano? Tapos ang nangyari yung hiwalay pala. You feel that tayo yung magkakaano. Try niyo po kayo magsama-sama kayong group na quality time at kumain, mag-e-enjoy kayo.
ay 4 or 5? 4 or 5? Hindi, okay lang. 3, 4 or 5, pataas, ganon. Tayo po kayo. 3, 4 or 5? Sige, kulang, okay lang. Sige po, 3, 4 or 5, pataas. 3, 4, 5. 1. Yan. Ay, ma'am. Okay. Wala sa inyo. Okay. Sige po. Sige po, tayo lang kayo. Okay. Okay. Ito pong mga tao na to, ito yung mga tao na to, it is very important sa kanila na mapasalubungan. Tama ba? Yung tipo kaya kitchen lang yan o kaya piyaya lang yan. Basta may bitbit, mahalaga kayo. Tapos, ito pa. Itong din mga to, kapag may lubong. Tama? Kaya hindi kayo bumili ng pasalubong, kasi ito para kanino. Okay, sit down na po. Okay. Because they feel love when they are remembered even if hindi sila magkasama. These people, yung mga love language ay tangible gifts. They want to be remembered even if hindi kayo magkasama. Yung tipo, nasa bakasyon yung isa. Sino pa yung isa, ma'am? Kayo, ma'am, no? Sino pa yung isa dito? Yung 3, 4, 5. Mahalaga ba sa inyo na feeling love kayo pag may pasalubong? Yes po, actually para po sa akin, hindi siya materialistic kasi kahit candy lang, basta naalala mo ako, okay na. Wala po nagregalo sa akin ng mahalang gold ng 5,000. Siguro sa awag lang ako. Pero okay na po yung mga chocolate. Okay. These people, ayan. Okay. So kay ma'am, siguro dun yung, sino may 3? Wala? 3. Okay then. How do you feel about pasalubong? Kamusta tingin ninyo about pasalubong? What is your opinion on pasalubong? Nakakasaya. Masipag din ba kayo magpasalubong sa iba? How do you feel kapag kayo pinapasalubungan? Feeling love. Bakit mo feeling love? Yan. Remembered. Being remembered. Okay? Being remembered. Yung tipo, hindi ka naman nagpaparamdam pag uwi, naalala. Okay, next po. Kung bakit yun yung regalo at mahalaga sa atin na alam kung para saan at kung ano yung value na maiidagdag ng regalo na yun. Next. Okay, next po. Quality time. Yan, quality time. Quality time at work is spending time with your colleague by giving your focused attention or working collaboratively with them. It is very important, kanina nga sabi ko, to do a collaborative work. Hindi pwede na handout na lang ang ibibigay at isasubmit kung ano yung mga dapat isubmit. Kailangan planning pa lang kasama kami. Tama? Okay, devote time to building team cohesion and make a point to invite them to lunch so that you can get to know them as a person. Sige, everyone tignan nyo sila. Sila ay naghihintay lang ng yaya nyo. So gusto nila na kapag kasama nila, ayan, yan. Okay. Next. Working on a project together. Ano yung pwedeng gawin? Tips. Ask before helping. Make it clear the acts of service is voluntary. Clarify how they want the task to be done. And finish what you start. Masakit doon sa iyong love language ay acts of service. Yung sabi tutulungan daw, tapos mawawala parang bula. Nakakagalit yun! Umasa-asa ako na ikaw yung gagawin, tapos ngayon iiwanan mo ko ako sasalo ng trabaho mo. Imbis na ma-appreciate yung iyong pagtatanong at pagtulong, kakagalit
papagalitan ka pa. Tama? Kaya po kayo, tumingin kayo dito. Kapag po hindi ninyo tatapusin yung inyong ina-offer na tulong, huwag na kayong tumulong. Tama? Kinabahan sila, parang ayaw na nila. Kailangan na, okay. Because that is how love communicated kapag acts of service. Gusto mo mapadali ang trabaho ng iyong minamahal. Also in life, gusto mo ikaw ang magluto, ikaw ang magligpit, yung tipong aalis na lamang. So pag feeling mo at home, kapag kayo may seminar, kapag inintindihan ang iyong luggage, yung iyong damit, ang iyong pagkain, paalis na lang, you feel appreciated. Basta mapagaan ang aking trabaho, I feel appreciated. So for the other people, how do you communicate your love to them? Ang iisipin nyo lang, how do I make the work lighter for them? Tama? That is how you feel appreciated. Kahit walang monetary benefit, kahit walang pa-thank you, ganyan, kahit walang appreciation na thank you, ganyan, ganyan, basta napagaan ang aking trabaho, I feel valued and appreciated. Memo, no? At the workplace. Okay, physical touch triggers oxytocin that boosts morale and connection between teammates. But there should be a work-appropriate physical boundary. So what do we do? Yan. So dapat yung ating ginagawa sa tao for physical touch is just pat on the back and then shake hands. And for the people, the physical touch, what is sensual to them is very known to you. Alam mo kung kailan may meaning. Alam mo kung kailan off na. Because it's very important to you. That is your love language. Mahalaga sa iyo na ikaw ay hinawakan. Mahalaga sa iyo na nabubuhay sa kahit gumanon lang. I-forward lang yung katawan, that's enough. Versus dun sa high. So lahat ng body movement sa inyo may meaning. Sobrang stiff niya. Ang hirap na pinito. How you judge people is depending on how they move their body towards you. So, if you talk to them, move your body a little bit towards to them. And then, very good ka mo. Nakakatuwa eh. Gusto nila, inaalong-along ka sila. Ayan, sige po. Aldin, ayan. Alam ko nag-enjoy tayo, 11 na po. First, all this love language. Ang dapat nating unang priority is one, to be intentional and yet genuine. Kailangan, ang unang premise, tunay na na-appreciate mo yung person na yon. Not genuinely appreciating is not loving at work. Yung parang ina-appreciate mo lang siya for the sake of alam mo yung kanyang love language, pero hindi mo naman talaga na-appreciate. Pagtalikod ay hindi mo naman talaga na-appreciate. That is not appreciation, but manipulation. Minamanipulate mo yung person na yon para ikaw ay maging like at maging gusto at maging masunod sa iyo yung gusto mong mangyari.